Miss Catherine Bernardo and Mr. Alden Richards. Totoo nga bang may inilalaban ngayong taong 2026? Yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, pag-usapan natin si Miss Catherine dahil matapos nga po na lumabas ang ilan sa mga readings nitong si Miss Rudy Baldwin. Ito po talaga ay nag-spread ng takot, lalo-lalo na po sa mga fans nitong si Miss Catherine Bernardo. Kasi sabi po ni Miss Rudy Baldwin sa kanya pong sa kanyang readings with Miss Catherine, sinabi niya na lapitin daw di umano ng aksidente si Miss Catherine. Ayon sa isang psychic, this year daw ay magiging lapitin ng aksidente si Catherine Bernardo. Sabi ng manghuhula, si Miss Catherine Bernardo, hindi ko alam kung anong klase ng energy meron ka na para bang hinahabol ka talaga ng accident. This is not about health issue, it's about accident. So try lang muna i-avoid yung number 17 kasi lumalabas talaga. Di ko lang maintindihan bakit may number. Patuloy niya yon, yung bad luck number 17, pwedeng araw, pwedeng plate number, pwedeng flight number. Lumalabas talaga si Miss Catherine at yung number 1 and 7. Iwasan niya muna ang plate number, date ng shoot, airlines, basta iwasan niya yung number 17. Yan ang nakikita ko sa vision ko at accident yon. Avoid din muna siya sa black color. Pak! Yan ang mga ilan sa mga sinasabi po ni Miss Rudy Baldwin patungkol po dito kay Miss Catherine, Pero syempre, katulad ng like kong sinasabi sa inyo, yan po ay hula lang, 'di ba? So, parang kailangan ata talaga natin na siguro po kailangan maging aware lang si Miss Catherine Bernardo sa mga pupuntahan niya, 'di ba? Alam niyo po kasi kailangan para po talagang makaiwas ka sa ganyan, mag-pray ka bago ka umalis, bago mo gawin yung isang bagay, bago ka magplano, ipag-pray mo muna para at least yung mga ganitong bad luck, yung ganitong mga klase ng mga kamalasan. Si Rudy Baldwin kasi parang di ako tiwala dyan dahil lahat ng mga sinasabi niya ang papangit, lahat ng sinasabi niya puro negative. Kaya tuloy sabi ni Kim Cho, yung mga manghuhula na yan, mga sinungaling yung mga yan. 'Di ba? Yun po yung sinabi niya sa It's Showtime na talagang talagang nag-viral. So ngayon, pag-usapan natin to. Kasi 'di ba, if you remember, I already given you the updates patungkol sa bagong pelikula ni Miss Catherine Bernardo na parang nilaunch nila noong March 2022 pa. So medyo matagal-tagal na yung kanya pong movie na Elena, So sinasabi po ng ilan na yung movie daw di umano ni Miss Catherine na Elena ay hindi raw matutuloy or parang due to parang financial constraint, ganon. So kaya po parang sinasabi nila na hindi nga raw po itutuloy muna nitong isa sa mga magagaling na actress or magagaling na direktor. Sabi nga ng mga tao po sa mga netizen, 'di ba? Can't wait to see Miss Asia superstar Catherine Bernardo para sa kanyang pinaka daring role and on her boldest and most daring role yet in the upcoming period of action drama film Elena 1944, directed by award-winning filmmaker Olivia Lamasan. So, set during the dark years of Japanese occupation in the Philippines, the film follows the harrowing yet powerful journey of Elena, the comfort women whose story is marked by pain, courage, resistance, and survival. Based on Palangka Award-winning screenplay, Elena 1944 promised a gripping, emotionally charged narrative to life through intense action and raw drama. So, dahil po dito is nagkakaroon po ng usap-usapan patungkol dito kasi na-discuss ko na sa inyo yung mga posibleng dahilan kung bakit po siya na-cancela sa mga panahon na yun. Kasi 'di ba parang dumaan pa po yung pandemic,
pandemic, 'di ba? Parang kinancel po siya for the meantime. Although na siya, nailabas na at na-launch na siya. Nito pong si Direk, no? Si Direk Olivia Lamasan, one of the great director. And nasa lagang si ito pong si Direk Cathy Garcia Sampana, grabe yung paghanga niya dito po kay si Direk Lamasan kasi napakagaling naman talagang direktor niya. Lahat po ng mga movie na ginagawa niyan talagang nagkakaroon ng award. At ito po yung masasabi natin most daring. So since this is gonna be a parang historical film like Japanese occupation in the Philippines, isa sa mga napipisel, at talagang pinupush through. Kung sakasakali mo magkakaroon ng love interest, ito pong si Miss Catherine, 'di ba parang nababagay dito si Alden. Kaya naman, isa sa mga inilalaban ngayon ng mga fans ni Catherine ni Mr. Alden Richards na kung itutuloy siya, much better if Alden Richards nagaganap bilang isang sundalo, no? Kasi 'di ba gumanap na siya sa Pulang Araw at ang napakagaling ni Alden Richards doon at deserve din naman niya, no, na talagang mabigyan din ng ganitong kalaking break para po sa dahil talagang kumbaga kung meron kang iisipin na pwede mong i-partner kasi may fan base na angkat din eh. May fan base na si Catherine tsaka si Alden Richards. So, very smart po na piliin ni Direk Olivia Lamasan na i-partner muli. Ito pong si Alden Richards, si Catherine kay Alden. Kung yun po ay magkakaroon ng parang magkakaroon ng movie, no? Kung itutuloy na yung movie. Kasi sabi, ngayong taon, di ba si Miss Catherine kasi, one teleserye, one movie lang talaga siya per year. So ngayon, yung 2026 niya is napuno na yung kanyang teleserye na kasama niya po si Mr. James Reid. Ngayon inaabangan din ng mga fans si Catherine kung ano naman yung kanyang magiging movie this year na sinasabi parang binobrought out po sa kanila na yun nga yung Elena 1944 na ilalabas na ngayon taong 2026. Siguro naman, this is gonna be the best time and best year para dyan. Kasi noon, kung dati, parang na-preempt siya dahil una may pandemic na dumaan, tapos sumunod, nagkaroon ng financial constraint doon po sa mga producers. Kasi parang wala mga director at producer na gusto pong tumaya during that time Wala pong gustong siyempre wala naman pong gustong lumabas, diba? Dahil sa kalagayan na yun. Isa rin yun sa mga big reason kung bakit po talagang hindi natuloy yung nasabing film. Pero si Miss Catherine Bernardo din po ang nagbukas ng sinihan sa lahat, 'di ba? If you remember, yung pong kanyang movie na parang A Very Good Girl ba yun? Na isa rin sa mga nagbigay ng malalaking award para kay Catherine Bernardo. So doon napatunayan ng mga direktor na kahit pala nagdaan yung pandemic, meron pa rin talagang gustong manood sa big screen, no? Kaso nga lang, ngayong taon naman sa MMFF or Metro Manila Film Festival, medyo nadismaya yung ilan sa mga directors and producers kasi yung expectation nila na malaking kita dahil ang daming entry, 10 hindi nila na-meet, 'di ba? Hindi na po ganoon kasing lakas ng kinikita ng mga filmmakers noon. Lalo-lalo sa mga nanonood sa sa mga big screen kasi parang uso na kasi yung mga live streaming ngayon Parang mas iniintay na lang na mapanood sila sa sa mga Prime Video, yung mga View, Netflix, yung mga pay-per-view. Yun yung kailangan mo magbayad para manood. Kung ikaw ay may account na isa, pwedeng manood yung buong pamilya mo, ma-access. Hindi katulad pag nanood ka sa sinihan, per individual ang bayad, 'di ba? Kung ang sinihan ay nagkakahalaga ng 300 to 400, tapos sa mga magagandang sinihan pa minsan 600. So, yun po yung talo. Pero this time is inaabangan natin na sana lang this year magkatotoo nga na magkaroon ng comeback movie na po si Catherine at si Alden Richards. Talagang ilaban po ng GMA at ng ABS-CBN na sila talaga yung pagpartnerin. Kaya samahan nyo ako sa pagpe-pray para dyan para mas maging masaya po yung ating taong 2026. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV and DarEds channel. God bless everyone.